Mahiwaga ang pagmamahal, lalo na kung pinili ka ng taong nais ng puso mo na makasama mo sa habang buhay ng mahiwagang mundong pinapangarap mo. Pagkabilang ko ng 3, 1, 2, 3. Palagi ako naghihintay sa isang taong nagbigay kirot sa puso ko. Bakit puro sugat ka? Binubugbog kasi ako nung nag-ampon sa akin. Wala na kasi akong tatay at nanay. Handa ka na bang maging masaya? Nagustuhan mo ba? Kumain ka pa ng madami kasi birthday ko ngayon. Sana lagi na lang birthday mo. Para lagi akong mabubusog sa handa mo. O handa ka nang tanggapin ang katotohanan? Laro tayo. Tago-taguan. Ikaw muna ang taya. Huwag kang titingin ha. Sa mundong ito, di patas ang tadhana na darating sa buhay mo. Sabi niya, magtatago lang siya. Pero bakit iniwan niya ako? Bakit umalis na siya? Wala na akong kakampi. Mag-isa na lang ulit ako. Handa ka na ba? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Umaga na naman. Masarap magpahangin dito sa malawak na bakuran. Habang nakahiga ako sa duyan, pinagmamasdan ko lang ang bughaw na kalangitan. Masarap sa pakiramdam ang bawat umaga. Masarap ding ipikit ang mga matang nakatakas sa hagupit ng nakaraan. Kapag kasi ipinipikit ko ang mga mata ko, marami akong naaalala. Mga pinagdaanan ko, mga nakaraang di pa natutuldukan na sana isang araw ay magkaroon ng kasagutan. Ethan, aalis na muna kami. Ikaw na ang bahala muna dito sa bahay. Mga 1 buwan kaming mawawala. Huwag kang magpapapasok ng di mo kilala. At saka si Taka, di sanay na walang katabi sa pagtulog. Doon ka na matulog sa kwarto namin kasama si Taka. Sige po, Kuya Cairo. Mag-iingat po kayo sa bakasyon. Kaya ito, sa pag-alis ng mga nag-ampon sa akin, may iwan na naman akong mag-isa dito sa bahay nila. Kasama ang aso nilang si Taka. Napakabait nila. Naalala ko pa noon kung kailan nagsimula ang lahat. Kung kailan naging bangungot ang tila ba bawat araw ng buhay ko.
Anak, dahan-dahan ka lang sa pagkain. Baka mabulunan ka. Tatay, sorry po. Ang sarap po kasi nung handa ko ngayong birthday ko. Lechong manok, tapos may pinya pa. Anak, paborito mo kasi yan. Tsaka, nag-iisang anak ka lang namin. Kaya dapat, masaya ka sa kaarawan mo. Pero tatay, saan po kayo kumuha ng pambili nito? Mahal po ito, di ba? Anak, di na mahalaga yun. Kumain ka lang ng kumain at magpakabusog ka. Huwag mo nang isipin kung saan ang galing ang ipinambili ko niyan. Ang mahalaga, maging masaya ka. Naalala ko pa ng gabing yun. Masayang masaya kami ni tatay at nanay. Pero huling gabi na pala ang lahat. Dahil sa pagsapit ng kinabukasan, nagising na lang ako dahil sa iyak ni nanay. Hindi ko alam kung bakit siya umiiyak. Basta ang alam ko, niyakap niya na lang ako at sinabi sa akin, wala na ang tatay ko. Di ko pa naunawaan ang mga bagay na yun nung bata pa ako. Inatake sa puso si tatay na naging sanhi ng kamatayan niya. Oo, masakit mawalan ng tatay pero kahit bata ako, alam kong kailangan kong maging matatag. Subalit tila ba mapaglaro ang kapalaran? Kasi si nanay, di niya kinaya ang mga nangyari. Sa labis nakakaisip sa pagkawala ni tatay, pati siya iniwan din ako. Nang mawala si nanay, umiiyak lang ako palagi. Kasi di ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na alam kung saan ako tutungo kasi huli lang lubos na ako. Wala na akong tatay. Wala na akong nanay. Naisip ko na nga lang, siguro tatalo na lang ako sa ilog tapos mawawala na lang din ako. Kaya lang nakakatakot. Baka kainin ako ng mga isda. Kaya lang, kapag nabuhay pa ako, magugutom lang ako tapos baka mamatay lang din ako sa gutom. Hindi ko talaga alam ang gagawin. Sabi ko nga sa sarili ko, sana sumama na lang ako sa hukay sa libing ni nanay. Kaya lang, hindi naman pwede. Hanggang sa, ayun, may lumapit sa akin. Siya na daw ang bahala sa akin. Kaibigan daw siya nila tatay at nanay. Kaya sumama na ako. Pero nagkamali pala ako. Kasi nung sumama ako sa kanya, halos parang ayoko nang mabuhay. Kasi lagi ako binubugbog at hindi pinapakain. Tapos pinagtatrabaho ako ng sobrang hirap. Kasi malaki daw ang utang ni tatay at nanay sa kanya. At ako daw ang kailangang magbayad ng utang na yun. Sa murang kaisipan ko, tila ba naunawaan ko na ang lahat. Naging pambayad utang ako pero hindi ko na kaya hanggang ito. Parang gusto ko na lang din na mawala sa mundo. Wala na kasi nagmamahal sa akin. Tapos lagi ako sinasaktan at laging gutom. At sa tuwing sasapit ang gabi, umiiyak na lang ako at lagi kong binabanggit na sana kunin na ako ni tatay at nanay kasi hirap na ako. Hanggang sa isang araw, habang namumulot ako ng bote at lata, nakarinig ako ng malakas na tugtog. Hinanap ko kung saan to nagmumula. Dinala ako ng mga paa ko patungo sa pinanggagalingan ng malakas na tugtog. At aba, parang may handaan.
Naalala ko tuloy kapag kaarawan ko. Masaya din kahit walang tugtog. Naiinggit ako sa kanila. Kaya ito, aalis na ako. Nakasilip lang kasi ako dito sa bakod tapos kumakalaman sikmura ko dahil sa amoy ng pagkain sa handaan. At saka may paparating kaya nagtago ako kaya lang nakita niya ako. Tatakbo sana ako pero pinigilan niya ako. Bata, teka lang. Gusto mo kumain? Birthday ko ngayon. Huwag kang aalis. Ikukuha kita ng pagkain. Matapos niyang sabihin yun, agad siyang umalis at pagbalik niya, bumagsak talaga ang mga luha ko kasi naman mula sa malaking plato niyang hawak. May nakikita akong manok, spaghetti, cake, tapos madami pang iba. Bakit ka umiiyak, bata? Tikman mo to, masarap yan. Gutom na kasi ako. Sige, kakainin ko lahat yan. Mula sa mga matang nagmamasid sa akin habang kumakain ako, nakangiti din siya na tila ba di ako hinuhusgahan sa katayuan ko. Bata, kumain ka lang ha. Kapag gusto mo pa, ikukuha pa kita ulit. At saka, bakit madami kang sugat? Tapos, bakit sobrang payat mo? Binubugbog kasi ako nung nag-ampon sa akin. Tapos, hindi ako pinapakain. Ang sama naman nun. Ako pala si Piero. Ano pangalan mo? Ako si Ethan. Salamat sa handa mo, nabusog ako. Mula sa bakod na pagitan naming dalawa, masaya ako nakilala si Piero. Kumain lang daw ako hanggang gusto ko. Ethan, tara sa loob. Nahihiya ako, Piero. Ethan, huwag kang mahiya. Basta kasama mo ako. Magiging masaya lang tayo. Kaya naman, sumama na ako kay Piero. Pumasok na ako sa bakuran at iniwan ko na ang sako na naglalaman ng mga lata at bote. Dahil gusto kong maging bata ulit. Kahit ngayon lang.